So, nung nakaraan nalaman natin mga katangian ng Diyos, ang kanyang kaakit-akit na personalidad, ang magagandang katangian din ni Jesus. Kita natin, mahal na mahal yung mga tao. Mahal na mahal niya ang kanyang maklangit na Ama. Sinusunod niya lagi ang mga inuutos ng Diyos. Kahit na napakahirap na sitwasyon, ginagawa niya pa rin. At dahil ibinigay niya ang kanyang buhay, mahal na mahal niya ang mga tao. Mahal na mahal ni Jesus ang mga tao. At sabi niya, may mga alagad siya. Mga alagad, binabanggit sa Gawa 11:26, mga Kristiyano, na ibig sabihin, tagasunod yapak ni Jesus. Susunod sila sa yapak. Kung anong ginagawa ni Jesus, anong inuutos niya, susunod yan. At ito ang sinabi ni Jesus sa 1:8:31. Basahin nga natin sa 1:8:31 tungkol sa kanyang mga alagad. Ang talagang mga alagad niya. Sinabi pa ni Jesus sa mga Hudyo na naniniwala sa kanya, kung lagi ninyong susundin ang aking salita, kayo, yung mga sumusunod yan, lagi hindi lang paminsan-minsan. O kaya piliin lang yung inuutos ni Jesus, kung ano yung medyo pabor sa atin, yung mahirap huwag na sundin. Hindi, laging susundin ang salita niya, kanyang inuutos. O, kayo ay talagang mga alagad ko. Yan sinabi niya. Kayo ay talagang mga alagad ko. So may tunay na alagad, tunay na Kristiyano na sumusunod kay Jesus. Bakit natin mahalagang pag-usapan yan? Kasi napakaraming tao ngayon, lalo sa Pilipinas, Christian country ang turing sa atin, no? Mga neighboring country natin, iba ang reliyon. Dito Kristyanismo. Kaya maraming tao nagsabing Kristiyano sila. Pero siyempre pa, no? Iba-iba ang paniniwala. Pumunta ka sa isang nag-aangking Kristiyano, iba ang pinaniwalaan niya, no? Kaya dito, paano natin malaman kung sino ang tunay na Kristiyano? May idea na tayo sa sinabi ni Jesus na ang mga Kristiyano ay kanyang mga tagasunod, laging sinusunod, hindi pa minsan-minsan, o kaya pipiliin niya susundin, laging susundin ang salita niya. Dapat sinusunod ito ng mga tunay na Kristiyano. Laging ginagamit ni Jesus ang kasulatan. Yan ang ibig sabihin. O kapag nagtuturo ka, huwag lumbibigan lang. Narinig ko lang, ganito yan eh. Hindi. Kapag nagtuturo ka, gagamit ka ng Biblia. Kaya na ginagawa ko, binabasa ko lang naman din sa Biblia eh. Hindi ko naman niya sinasabi kung ano lang yung nasa isip ko. Hindi ganon. Ganyan din ang tunay na Kristiyano. Laging nakabase sa Biblia ang kanilang paniniwala. Doon nga sa Lucas 24:27, maging si Jesus man, nakabase din sa Biblia o sa kasulatan ang kanyang tinuturo, pinaliliwanag niya pa nga eh. Doon sa Marcos 24:27, nagugulubihan na kasi yung mga alagad. Bakit mamatay ang Mesiyas? Sayang. Galing pa naman niya. Papagaling sa lahat, bawat uri ng mga sakit. No? Mga may kapansanan. Bumuhay pa ng patay. Kung ano, namatay. Hindi lang maunawaan talaga yon. Kaya, mayroong isang tao na sumama sa kanila sa paglalakad. At ganito ang sinabi sa ulat ng Lucas 24:27. At pasimula kay Moises, sabi doon, pasimula kay Moises, at sa lahat ng propeta, o tiningnan doon muna sa isinulat ni Moises, sa mga propeta, binuksan ni Jesus yun, ang kasulatan. Ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa Kanya, tungkol sa Mesiyas, tungkol sa Kristo. Hindi na pa kilala si Jesus, no? Si Jesus na pala yun. Kasi yung ang katawan ni Jesus, hindi naman yun ang ginamit niya nung siya buhay muli. Hindi nga siya nakilala ni Maria nung nandun siya sa puntod eh. Diba? Kaya ibang katawan, kasi naihain na yun ni Jesus eh. Hindi na kailangan niya gamitin. Kaya dito, hindi rin nila nakilala sa Jesus. Kaya sabi diyan, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan. Kaya nakabase si Jesus sa mga nasa Biblia. Hindi sa sariling kaisipan. Ganun din, dapat nakabase din ang ating paniniwala sa kasulatan.
So, isang utos ni Jesus na dapat talaga, at ito yung nangingibabaw na palatandaan na ang isa ay tunay na tagasunod ni Jesus, tunay na Kristiyano, doon sa binanggit ni Jesus sa Juan 15:12. Ano ba ang binanggit doon sa Juan 15:12 kung babasahin natin? Ganito ang ating mababasa. Ito ang utos ko. O, utos ni Jesus yan. Ano ulit sabi niya sa Juan 8:31? Kung lagi ninyong susundin ang aking salita, kayo talagang mga alagad ko. Sabi ni Jesus, ito ang utos ko. Diyan sa Juan 15:12. Ano yon? Ibigin ninyo ang isa't isa kung paanong iniibig ko kayo. Ano daw? Ibigin ninyo ang isa't isa. Tapos ang inilagay niya na barometer wika nga, yung sukatan. Sabi niya kung paanong iniibig ko kayo. Si Jesus ay andang isakripisyo, gumawa, naglaan siya ng panahon, lakas, sa pagtulong sa iba, at nagpakita siya ng pag-ibig at awa, at ganyan din, ibinigay pa nga niya ang buhay. Yun ang sukatan. Kung paanong iniibig ko kayo, ganun daw, ibigin ng mga Kristiyano ang isa't isa. Salit na patayin yung iba, hindi. Si Jesus hindi niya ginawa yun. Binigay niya pa nga ang kanyang buhay sa iba. So, may idea na kaagad tayo, no? Sa bagay na yan. May idea na. Ibig sabihin yan, siyempre, hindi mo naman maibig yung kapwa gaya na yung sarili, ibigyan ng isa't isa. Kung ang isa ay pumasok sa politika o sa digmaan, ay, pwede ba yung nagtutukan na kayo ng baril sa digmaan kung kayo ay kapwa sundalo na, tapos Kristiyano. Anong reliyon mo? Bagong paputukin, walang ganyan. Basta pagdating na nasa kabilang lugar, kabilaang panig ka, magkabilaan. Ang bago nagkatutukan yan, nakita natin yan kahit sa aktual. At yung missile, wala din sinasabi, sa mga hindi Kristiyano lang. Walang ganun. Kaya, hindi nakikibahagi sa politika at sa digmaan ang mga Kristiyano. Ibigin nyo ang isa't isa kung paano iniibig ko kayo. Mapagsakripisyong pag-ibig ni Jesus. Hindi siya pumapatay. Oo, sabi nga niya, binibigay niya pa nga yung buhay sa iba. So, yan ang isang palatandaan. Kumbaga nga sa isang bansa, ang bandila ang palatandaan kung ano yan. Kaya alam na kaagad natin kung anong re-represent ng isa kapag may bandila na, di ba? USA yan. Yan ay, ano yan? Russian, Ukrainian yan. Yan, Philippines yan. Sa bandila. Sa mga Kristiyano, pag-ibig sa isa't isa ang palatandaan. Kaya, gaya na nabanggit ko na, si Jesus nagbigay ng panahon, tumutulong sa iba, at ibinigay pa ang kanyang buhay. Ganon din ang mga Kristiyano. Hindi lang niya ginagawa ng mga Kristiyano yan na mahal ko kayo sa salita, kundi sa gawa. O siyempre, pag sinabing mahal, huwag kang papatay, huwag kang papasok sa isang bagay na maaring masangkot sa pagpatay sa iba. Yun, yung mga tunay na Kristiyano, gaya ni Jesus, ay hindi bahagi ng sanglibutan. Nabanggit ko na rin yan sa Juan 17:15 at 16. Juan 17:15-16. Diba sabi niya, hindi sila bahagi ng sanglibutan kung paano ako ay hindi bahagi ng sanglibutan. Ang sanglibutan, ang politika, digmaan, bahagi ng sanglibutan na ayaw nating magkaroon ng digmaan, no? Ayaw din natin ng isang sa politika na napakadumi. Para lang manalo, papatayin ganito, kahit nakaupo na, pinapatay pa rin. Napakahirap. At ang mga tagasunod nito ay sila rin nagbakbakan. Hindi yan, hindi ganyan ang sinabi ni Jesus. So, sa Juan 17:15-16, hindi siya kung paano hindi bahagi sa Jesus ang libutan. Sa Juan 6:15, di ba, nung siya'y dakpin o agawin para gawing hari, pambato kay Pilato, Juan 6:15, ang ginawa ni Jesus, umalis siya, nag-iisa pumunta sa mundok. Ayaw niyang magpagamit sa mga tao. Kasi agawin siya para gawing talagang hari. Ito lang hari namin. Magaling nga namang hari si Jesus.
Kasi, saan ka nakakita ng taong nagpapagaling ng bawat uri ng sakit? Mahal na mahal ang mga tao, pinakain ng libre. Kayang pahintuin ang bagyo. Di ba? O lahat na yung pinahinto niya ang bagyo. Gayun din, bumuhay pa ng patay. Ay gandang hari nga. Pero ayaw ni Jesus. Alam niya kasi ang buong sanglibutan ito nasa kapangyarihan ng masama. Isa na masama. Unang Juan 5:19. Kaya si Satanas na Diablo ang nasa likuran ng ganitong pagdanak ng dugo at nasa likuran ng politika. Ayaw ni Jesus makilangkot. Sabi niya sa kanyang mga alagad, di sila bahagi ng sanglibutan kung paano ako ay hindi bahagi ng sanglibutan. 1:17, 15 at 16. So sa ganung paraan, may papakita ng isa na iniibig niya nila ang isa't isa. Iniibig na tunay ng Kristiyano ang isa't isa kung paano iniibig ni Jesus. Mapagsakripisyong pag-ibig. May isa pa na utos si Jesus. Ano yung utos? Basahin natin ang Lucas 9:2. Kasi may utos din si Jesus na tinanggap sa kanyang ama. Yan dahilan kung bakit siya isinugo dito sa lupa. Isa sa prioridad na gawain ni Jesus. Ano yon? 9:2 ng Lucas. At isinugo niya sila para ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling. So ang utos ni Jesus dito, yung utos galing sa kanyang ama, ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. So yan din ang ginawa ni Jesus sa 3.5 na buhay niya ng siya'y mabautismuhan. Ginamit niya yon. Lungsod-lungsod, nayon-nayon, lahat ng yun pinunta ni Jesus. At nangangaral siya ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Lucas 8:1 at Lucas 4:43. Pwede niyo tingnan yan. Kaya talagang pumunta siya sa mga nayon-nayon, lungsod-lungsod. At sabi niya, isinugo sila para ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling. Well, yan ang sabi niya, ipangaral. Yung pagpapagaling noon, minsan kasi na ano ito ng iba, na ang sa palatandaan daw ngayon, kapag ang isa ay nagpagaling, nagkasakit, may sakit yan, pagagalingin, i-pray over mo, magagaling yan. Yan ang palatandaan. Hindi. Sabi ni Jesus, mangangaral sila the same time kapag sila ay nangangaral para sila ay, siyempre, para malaman na, sino ba ito? Kailan magpagaling sila, tinulungan sila ng Banal na Espiritu. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan ang tulong ng Banal na Espiritu para pagalingin o magpagaling ang mga alagad ni Jesus? Nagawa talaga noon. Nagpapagaling talaga sila, di ba? Noon. Kasi noon, nandun pa ang templo. Di ba? Ang templo na yan ay sa Diyos na Jehovah din yan eh. Bagaman ang templo ay pinangangasiwa ng Sanhedrin, nagalit kay Jesus. Pero andun pa. Templo ng Diyos na Jehovah yan. Pinagawa niya ang templo na yan, doon siya sambahin. Doon pa naghahain ng mga handog na sinusunog. At si Jesus mismo pumunta doon tuwing Pasko sa Jerusalem. So, andun pa ang templo. Kaya ang tanong, saan ang pagsang-ayon ng Diyos? Doon ba sa templo na yon? Andun pa? O sa bagong tatag na Kristyanismo na mga itinatag ni Jesus, kanyang mga alagad? Para ipakita na andito na ang pagsang-ayon niya sa mga alagad ni Jesus, yan yun, no? Magpagaling. Siya nangangaral, nakikita na may mga taong nagkakasakit, so pinagaling nila. Binigyan sila ng Diyos na Jehovah, pagkitan ng Banal na Espiritu, ang kakayahan magpagaling. At sinabi ni Jesus yan, sa kanila yon. Ayan. Pero kumusta sa ngayon? O, di titingnan natin ang ulat ni Jesus nung na mababasa natin sa Mateo 24:14. Ito na yung sa ating huling araw na, sa mga mabubuhay na sa mga huling araw. Kasi diyan sa 7 to 12
Pinakita diyan yung mga palatandaan na nasa malapit na nga, no, yung kaharian ng Diyos. Kasi doon sa 3:24-3, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at katapusan ng sistema. O pansinin mo, ito yung bahagi lang ng sinabi ni Jesus na nagaganap din sa ngayon. Magkaroon ng labanan ng mga bansa at mga kaharian, karon tagutom, lindol sa iba't ibang lugar. Yan ang palatandaan. Pero kasama sa palatandaang iyon, sinabi ni Jesus sa Mateo 24:14. Wala na ditong pagpapagaling na sinabi niya. Nandoon kasi sa unang siglong mga Kristiyano, ipangaral niyo ang kaharian ng Diyos at magpagaling. Pero dito wala na eh. Sabi diyan, Mateo 24:14, at ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ay ipangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Napansin nyo ba? Wala na yung pagpapagaling. Kasi hindi na kailangan patunayan sa ngayon kung sino yung saan ang pagsangayon ng Diyos. O siyempre, ang pagsangayon niya dito na sa Kristyanismong itinatag ni Jesus. Wala na doon sa bayang Israel. Wala na doon. Sa ngayon nga, sa kasalukuyan, yung bansang Israel nakikipagdigma at kawawa talaga ang mga tao pag nasabugan, no, ng mga bomba at mga taong naapektuhan dahil sa digmaan. Talaga naman nalungkot din ang Diyos to. Pero dito sa Mateo 24:14, wala nang pagpapagaling dyan. Wala na, sa unang siglong Kristiyano lang yon. Gaya ng ating binasa kanina sa Lucas 9:2, sabi niya, isinugo niya sila para ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling. Para kasi malaman, sila pala yung may pagsang-ayon, hindi na yung Sanhedrin na nangangasiwa doon sa templo. Ang palatandaan lang yun na sila, nasa kanila na ang pagsang-ayon. Kaya binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan magpagaling. Pero sa ating panahon, sabi na lang, pangangaral na lang palatandaan na tunay na alagad. So, ang paraan ng pangangaral noon, gaya ng ginawa ng mga alagad, sa Gawa 5:42, baka dito malulungkot ang isa. Kasi sabi diyan, at araw-araw sa templo at sa bahay-bahay, walang pagod silang nagpatuloy sa pagtuturo at paghahayag ng mabuting balita tungkol sa Kristo si Jesus. So sila nagbabahay-bahay noon. Ang malungkot ang isa. Yung Gawa 5:42, di ko nagagawa yan. Hindi ako nagbabahay-bahay na ngayon. Pero yan ang sinabi ni Jesus na ang mga alagad niya pupunta talaga sa bahay-bahay, mangaral, nagtuturo. Kapag ang halimbawa nagbahay-bahay, nag-alok ng libreng pag-aral sa Biblia para malaman ang napakagandang layunin ng Diyos. May taong gusto talaga mapalapit sa Diyos. Yung mga pumunta sa bahay, talagang magdaan din silang panahon para tulungan siya mula sa Biblia kung ano ang kahilingan ng Diyos gaya nito. Kaya mayroong bahay-bahay para lahat ng tao masaklaw, mabigyan ng pagkakataon. At sinabi diyan, bahay-bahay. Pero hindi lang sa bahay-bahay yan ang binanggit ng Biblia na ginagawa ito ng mga Kristiyano. Doon sa Gawa 17:17, kasi may idea tayo rito. Sabi rito, pumunta siya sa sinagoga, nakipagkatuwiranan doon sa mga Hudyo at sa iba pa na sumasamba sa Diyos. At araw-araw din siyang nakipagkatuwiranan saan? Sa sinumang nasa pamilihan. Kaya kung hindi kaya ng bahay-bahay, pwede namang sino? No? Sino mang nasa pamilihan, saan mang may tao ang ibig sabihin. Kasi pamilya, maraming tao talaga yan. May bumibili pagkain. Ay, si Pablo noon, ay doon ang ginawa niya. Sa ating bahagi, kung di mo kaya naman nasa bahay ka na lang, adi, call a friend. O, di ba tawagin mo sa telepono? Mayroong ang ganyan. Dati siyang aktibong nangangaral. Tapos, hindi niya na kaya kasi may sakit na. Hindi siya makalakad, hindi makatayo.
Ay, through phone. O, tinawagan niya yung dati niyang mga nakausap. Aba, isipin mo, ilang buwan lang, 70 na Bible study na nabuksan. Patuloy, hindi na kaya binigay niya na sa iba. O isipin mo, pwede pa rin. Basta may tao. O kapag may pupunta sa iyo, mahal mo sa buhay ka mag-anak. Huwag mo namang agad birahin ng tungkol sa kaharian. Usap-usap mo na, pasimulaan ng pag-usap, gustahan. Ipakita talagang dama ka ng pag-ibig sa yung kapwa. Na magtatag mo na ng pag-uusap. At kung saan siya interesado, doon na ipasok kung ano ang gagawin ng Diyos. Dahil mahal niya ang mga tao, kung ano ang gagawin niya para tulungan tayo sa mga problema natin. Kasi iba't ibang problema ng tao. Kaya dito, ipinakikita dito na mahal ng mga tunay na Kristiyano si Jesus gitan ng pagsunod sa utos niya na ipangaral ang mabuting balita ng kaharian at naglalaan ang mga tunay na Kristiyano ng oras at lakas na para sabihin sa iba yung mensahe ng Biblia na nagbibigay ng pag-asa. Kaya, ito rin ang kabuuan sa sinabi ni Jesus na sa Marcos 12:31. Diba sabi doon sa 13 na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Ginawa ni Jesus yan nasa lupa. At ang ikalawa ay ito, sabi niya sa 12:31. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga kaysa rito kaysa mga ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, maliwanag yan. Ibig sabihin lang yan, simple lang. Nasa kabuuan, yung sinabi ni Jesus sa Mateo 7:12. Sinabi niya, yung golden rule ito kung ano man gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, kung gusto yun din ang gawin sa iba. Gaya ng iyong sarili. Wala namang tao gustuhin niya na siya saktan ng kapwa. Murahin siya ng kapwa. Gagalit pa nga siya pag minura. Pagsalita ng masama, di ba? Gawa ng dayain ang kanyang kapwa. Wala namang gustong dayain siya. Sabi diyan, gaya ng iyong sarili. Mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya, nagagawa yan, pangunahin na nagagawa mga tunay mga Kristiyano kung ibinabahagi na sa iba ang mensahe ng kaharian ng Diyos para tulungan sila na mapapalapit sa Diyos na Jehovah at mapalapit din sa ating hari, leader na si Jesus at tinalagang hari ng Diyos. So nakita natin dito yung aral kung ano yung paano makikilala ang tunay na mga Kristiyano. So musunod kay Jesus, hindi pinipili yung susundin. Ito lang gusto ko. Ibigin ko lang yung kapwa ko, mahalin ko lang sa salita, sa gawa din, at i-share sa iba ang mensahe ng kaharian. Gandang punto yan.